morning mga kagulong. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. At ngayon ay araw ng Huwebes, November 6. Ayan. At andito tayo ngayon sa Philippine Red Cross. At may trabaho tayo ngayon. Magka-drive ulit tayo para sa mga staff and members of OCD or Office of Civil Defense. At magkakaroon ngayon ng seminars, training course tungkol sa preparedness on disaster, lalong-lalo na ngayon na may paparating na naman na bagong bagyo, si O1. Ayan. At siyempre, maraming salamat sa mga subscribers. Thank you sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat. At siyempre, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating videos, mga nanonood. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan. Shoutout pala sa mga Soward family, kila Idol Jumper Sniper. Kahit di tayo kasi di naman tayo nakikipag-inggit sa kanila, idol lang natin sila, palagi tayong nanonood sa kanila. At siyempre kay Alcaraz TV, maraming salamat sa suporta at sa panunood. Kay Boss Ninong, maraming salamat. Ayan. At siyempre sa mga magsusubscribe, maraming salamat. At samahan nyo po kami ngayon sa araw na ito sa ating activity tungkol sa disaster preparedness and planning. And of course, alam naman natin na ang motto ng Philippine Red Cross ay always first, always ready, always there. Kaya ngayon pa lang, first na sa pag-ready para palaging nandiyan. Yan, alright. At siyempre, mamaya ang mga participants pala natin ay from barangays Kanaman. Iano sila ng ang mga resource person natin ay from Office of Civil Defense. Alright. Ayan, kagulo. At samahan niyo po kami mamaya. Alright, see you in the next roll of camera. Alright, back to camera roll ulit tayo. Andito na tayo ngayon sa venue. Yan. At nagkataon pa na brown out kaya. Okay na? Pwede na lang. Hindi makakagamit ng aircon. Kung may kailangan mga po kayo, nandiyan lang sa likod. Makimapunta rin po sa mga kaibigan na check po yung ginagawa ninyo. So sige po. Iwan ko po muna sa inyo ang paggawa. Ayan. Wala na po mga habol na katanungan. Wala na po. Sige. So Busy I si Ma'am guess Carm. naunawaan. Walang tanong. Ayan. At mainit. Hello sir. Yan, taga-OCD. Sila ma'am. At yan, ito yung training, seminar training. Of course, ito yung Red Cross, Office of Civil Defense, and siyempre bayan ng Kanaman. Alright! Ayan. Meron silang group. Alright. Meron kasi silang gagawin. Yan.
May ano pa, boy? Meron silang group activity determining the hazardous place sa kanilang kanya-kanyang lugar. Alright? Yung iba ko may pakar. Paper na lang si Pero niya. Ay, tatapos mo mag ano. Ayan. Yung generator na burn out din. Ay, nako. Alright. Alright, see you in the next roll of camera. Grabe ang init. Yun yung pinaka nandun sa kaya. Doon tayo sa pagbaha tayo. Opo sir, sa pagbaha. Sino lang na-apay ko ng baha dito sa Sa na ito. Itong pinakita ko sa iyo, sir. Kainis. Ay. Ito ngayon Yung is mataas. virus ito, ito yung pinakita ko sa iyo. Ito. Ito. Yan yung So, ibig pinakita ko sa sabihin iyo. mo pala, pag nagkaroon kita ng pagbaha, ini ang mataas ang probabilidad na maapektuhan. Kami dito. Although wala ang kanasman sa port line, medyo malayo, pero hindi malapit po yung bulkan. Yung aso na yung mga mayon, active po ang mga aso sa Irigang, tapos itong Mount Mayon, sa Ibay. Then, yung pang-apat po, vehicular accident, ang probability niya is 3. Bakit po kasi marami po siguro sira-sirang kalsada, tapos kulang po ang lack of road sign, tapos kabali na po dyan ang human error. Yung kung usually sa human error yung naging yung driver. Kaya Hello, Ma'am Carm. Ito yung pinipresent nila ang mga group activities for every barangay. Kung ano ang mga disasters sa kanilang lugar that may occur, earthquake, typhoon, flood, and dengue. I-present na sila because tomorrow planning. At ito iba naman tong barangay. Elements at rest matrix.
At dito naman, hazard analysis. Peligro panganib. Ayan. Bagyo, baha, sunog, lindol. Ayan. May secondary asset yan. Para kapatid niya. Ano po yun? Pagbaha. Yung pipe driver. Alam niyo yun? Pagbaha. Yan yung secondary asset. Wala nang malakas na bagyo. Automatic pipe. Pagbaha. Pwede naman po yung nyo dito. Frustrating. Based nga doon sa experience niyo po. Una, wala po sa inyo. Sa yan sa nakita mo tayo. Then, pangalawa nung laing ka nasa mababang pakilugan at constraints. Talagang patindi ang pinagdadaan. Kaya, wala. Very good. Next, doon, based naman din sa pag-rate nyo, probability niya, okay naman, mababay pa. Pero, yung epekto niya, talagang sama. Alright, habang dinidipid nila at pinapaliwanag nila ang kanilang mga datos, mamaya na lang po ulit sa susunod na pag-roll ng camera, mga kagulong. Ayan, kaya dapat ang data sa kanilang barangay ay accurate kung ilang mga tao ang naapektuhan every disasters that occurs in their community or barangay. So, yan. Tapos, madidetermine doon kung ano ang mga kailangan na facility para doon sa kanilang barangay. Halimbawa, dagdag na evacuation centers or kung anong mga kailangan, halimbawa public address systems for early warning para sa mga kabarangay. Alright, see you in the next roll of camera, mga kagulong. Alright, back to camera roll ulit tayo, mga kagulong. Ito ba din, ano, dalawa ka din, ibang radyo. Dalawa ka din, harap buwan sa radyo. Rehabilitation yan, prevention yan. Itong kawiri nyo, pinatay sa response. Kawiri nyo, flashlight, bibigyan. Hazard analysis matrix. Ayan. Para sa subcommittee, para sa prevention and mitigation. Ano? Then si Prop 2 or SOC 2, pwede po siya duman sa subcommittee po para duman sa preparedness. Then kung papakita ang SOC or Prop,
So, duman po siya ikaag sa response. So kumbaga, gabos na sector or any sector po duman sa locality or sa community ta po, pwede ta pong i-involve din. Kung halimbawa, igwa ka mong sector ng kababaihan, so igwa din ka mong sector ng yung mga fisher boats, di ba? Or mga parasira. So pwede ka po yan sindang involved or kung may community po ka mo na sa LGBT, di ba? Then si disaster rehab and recovery. So, ang ini po ay provided po kay ito ni aking sa tuyang RA1 Sinuan Cuban. Then, ang vision po kaya, apat na yan. Ano bang vision kaya? Ang apat na yan. Kung nasa dagat na naman yung tudas na naman Towards sustainable development. Yan po ang vision ng apat na po na yan. Nako po? So, hindi po kita sa disaster prevention and mitigation po sa Portimatic po. So, pahapiwan ko lang po ini. Bali, pag-abot po naman sa Portimatic, so may himay-himay pa po ini, after, katapos po karoon na ini, so mapusin natin ito naman sa next module. So, pahapiwan ko muna. Sa disaster prevention and mitigation po, pwede kita dyan sa, structural or construction of dams, retrofitting of houses, pag structural man, policy making and hazard mapping. So, pwede kita gumawa ng mag-identify kita or mag-hazard mapping kita sa mga lugar ta. So, pwede kita isaayos sa tuyong mga harong para at least maging matibay pagkabugan sa tuyong mga sakuna. Ano ba? Pwede kita sabihin ka ng community service kita para hinigan sa tuyong mga kanal para pagkabot kang sakuna dahil siya mabara. Ano ba? So pwede din po kitang tayo ng flood control system. Yung segregation po din sa tuyang practice po. Minsan, po. Ayun po. So, yan po para sa disaster prevention and mitigation. So, ang purpose po kayo ni para ma-mitigate or mabawasan po ang impact para duman sa mga vulnerable or the vulnerabilities and exposed po sa hazard. Next po is the disaster preparedness. So, dito po sa disaster preparedness, pwede kitang planning, then maganda kita ng training. Ano pong pwede training tigil? Ano pong training? Pwede kang first aid, BLS, ano ba? Mga po kayo ng training. So, pwede po yan. Or, dyan po yan lalaw sa disaster preparedness. Para naman po sa drills and exercises. Ano po pwede drill or exercise na gilid? May yearly ba kita or parang may earthquake drill kita, diba may fire drill kita, yan. Ano po? So, pwede po yan dyan. O yan po yan, malao. So, ang purpose naman po kayan para ma-strengthen po si capacities po ng communities para ma-anticipate po si pwede maging impact pag-abot ng disaster. So, hindi mo na po kita sa disaster response. So, iba po kita rapid damage assessment and need analysis. So, dyan po sa iba kita evacuation. So, pag-abot kang sa
sa response na pwede kitang mag-provide ng matutuluyan kang sa tuyang mga naapektuhan. Ano po? So, iba kitang search and rescue and retrieval, pwede kita mag-tap duman sa mga community ta na magbuo o mag-organize po ng rescue and retrieval team. Ano po? So, sa relief Sa disaster response, may rapid damage assessment and needs analysis, evacuation, search, rescue and retrieval, relief distribution, management at evacuation centers. One of the yan po ang mga ano sa disaster response. So, kasi nga din, hindi na po si time na kumbaga during the kalamidad. Alright, see you in the next roll of camera mga kagulong. Bali, maano pa po yun, mabibigyan. So, Alright. ako po ang Yeah. may topic ini sa module 4. So, maano po tayo, may himay na. So, repair of damages, review and improvement of policies and plans, so settlement, provision of new sources of Disaster rehabilitation and recovery. Nandyan yung mga post-disaster needs assessment, repair of damages, review and improvement of policies and plans, resettlement, provision of new source of livelihood. Pwede kitang magtrabaho para mabuhay ulit si agriculture ta sa area ta, inot na inot. Minsan si ibang area, halos ang ikinabubuhay is sa agrikultura. Ano po? So pwede kita magtayo pa ng mas matibay na harong, kung yan man po ay na-damage. Alright. See you in the next roll of At syempre, camera mga magtayo kagulong. po kung natin kung ano yung mga information na kailangan natin sa ating barangays. Ano po? Alam din natin yung mga vulnerabilities ng ating barangay. CDRM yung mga process, kapasidad ng ating barangay. formation At of PDRRC. lumabas naman po yung ating mga kailangan dyan sa And iba't 2, ibang tools na participatory kailangan community natin. risk Then assistance. number 3, katatapos ng natin. Number 3, participatory community DRRM planning. Participatory community Number 4, DRRM community planning. manage Explain naman sa and inyo, maayos. implementation. Ano ba yung mga And number 5, activities, ano ba ang mga participatory project na monitoring dapat and na evaluation. ating gawin o Yan ang ating sa ating CDRRM pagpaplano. Then, process. community management, CBDRRM implementation, naman, process. paano naman natin siya i-implement? Sino ba yung mga dapat mag-implement nito? At sa topic ko naman, puproceed naman tayo sa monitoring and evaluation. Yung sa mga ginawa natin, paano natin palalaman naman ngayon kung nasa track ba tayo? Tama pa ba yung ginagawa natin? Napapanahon pa ba ito? Nakalagay pa ba ito? Naka-base pa ba ito dun sa ginawa natin na BDRRM plan? Yun yung isa. Dapat malaman natin kung on track tayo o luminis na ba tayo. Then pangalawa, syempre, kung effective ba yung ginagawa natin, effective ba yung ating pagpaplano, in-implement natin, effective ba ito? May mga kailangan ba tayong i-adjust? Meron bang mga kailangan pa tayong dapat i-consider para mas mapaganda pa natin yung ating ginawang mga plano? Okay po? Basic tayo. Oh, what is monitoring? Ano po ba ibig sabihin ng monitoring? O pagsusubaybay sa Tagalog. Monitor. Sino po dito? O yung mga, sino po dito yung mga asawa na? Alis lahat. Marites. Sa mga lalaki, monitor po ba kayo? Ha? Related dito sa unang ginagawa natin. Ano po? Yung sinasabi na monitor. Huwag tayo mawala doon sa track, continuous tayo. Yung monitor natin na yung ating BDRRM plan ay nakalapat ng maayos. Pag sabi naman po natin, evaluation. Ito naman, ayun, si Sir. Evaluation. Evaluate, monitoring and evaluation, din na tayo dito. So, evaluation. After na na-implement na po yung mga nasa plano, and then, halimbawa may disaster na dumating. After ng disaster, yung ginawa natin doon sa sa pag-response and everything,
i-evaluate natin kung kumusta ba ito, naging effective ba, ano ba pwede natin i-improve. Yun. Thank you, sir. Thank you, tita. Thank you, sir, sa inyong mga inputs. Tama si sir. Ano po, pag sinabing evaluation, dito natin malalaman kung effective ba yung ating ginawang pagpaplano. Kasi para saan ba yan? Ang dami natin ginawang mga output. In-implement na natin siya ngayon. Mag-planning tayo. Ngayon, in-implement na natin siya. Paano natin malalaman kung effective ba yung ginawa natin? Siyempre, sabi ni sir, kapag may dumating na isang tumama na sa ating hazard, nagkaroon ng disaster, pero may plano tayo, doon naman natin malalaman kung effective ba yung mga ginawa natin. Kung sakali man may mga loophole o may mga kailangan tayong i-adjust, improve, gagawin natin yan. Saan naman tayo mabalik? Plan. Paplano naman. Planning. Ano po? Ayun lang na, magaling po. Kung ano naman agad. Monitoring and evaluation. Okay. Sabi dito, monitoring and evaluation, ensure that the barangay DRLM plan is implemented on time. Ano, sabi nga, on track, on time. Ano po, yung DRLM plan natin, nakalagay yan, naka-indicated lahat. Saan siya Alright, see you on the next row. Camera mga kagulong. Then, identify appropriate revisions in the barangay DRRM plan. Hindi yan ang pinlano natin na gawin tayo ngayon. Fix na yan na after 6 months, hindi na natin i-check. Pagkagawa natin ng plano, pasok sa cabinet. Ano, hindi gano'n. Kailangan, check natin yan at in-update. Alright mga kagulong, inabot na tayo ng gabi sa ating activity ngayon at kahatid ko lang sa mga taga Office of Civil Defense yung mga ano natin, resource person. At syempre bago tayo magtapos, pasalamat muna tayo sa mga subscribers, sa mga nanood at sa mga magsusubscribe pa, sa mga silent viewers. Maraming salamat po. At syempre sa aking mga kapamilya, kapatid, kaibigan at mga kakilala, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po muna ang ating video sa araw na ito. Sana po nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan po kayo mga kagulong. Hanggang dito na lang. Thank you. Diyos mabalos!